Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 8. Babasahin po natin ang verses 19 to 21. Luke 8, 19 to 21. Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him because of the crowd. And he was told, "Your mother and your brothers are standing outside, desiring to see you." But he answered them, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it." Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong hapong ito, kayo po ang manguna sa amin, magbigay linaw sa aming pag-iisip. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na sundin ang mga aral na aming mahahango sa mga talatang inyong ibinigay sa amin ngayong hapong ito. Kayo sana, Panginoon, ang mabigyan ng lahat ng papuri sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating Communion Sermon Series. Batid po ninyo yung mga, kung ngayon lang po kayo nakapag-attend ng ating Sunday na services, every first weekend po of the month, ay ginagawa po natin itong Communion Sunday. No? At meron po tayong Communion Series na sinusunod. Inaaral po natin yung Gospel according to Luke. Pinamagatan po natin itong God the Son, Son of Man. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Ang Tunay na Pamilya ni Jesus. Ang Tunay na Pamilya ni Jesus. Marami pong kalituan, mga kapatid, tungkol sa earthly life ng ating Panginoong Jesus. No? Sapagkat siya po ay nagkaroon ng earthly family o pamilya dito sa lupa. Nagkaroon po siya ng earthly parents. Nagkaroon po siya ng mga kapatid, no, sa kanyang pamilya dito sa lupa. At marami ang hindi nakauunawa kung ano ba talaga ang turo ng Biblia tungkol sa pamilya niya. At sino ba talaga ang miyembro o bahagi ng tunay na pamilya ni Jesus? Sa Matthew chapter 7, verses 21 at verse 24, inilahad ni Kristo Jesus na ang marka ng mga tunay na miyembro ng kanyang pamilya ay ang pagsunod nila sa salita ng Diyos. Ang sabi po sa Matthew 7:21, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." Ito po ay isa sa pinakanakakatakot na verses sa Matthew sa buong New Testament, sapagkat sinasabi dito na merong mga Kristiyano na magpo-profess ng kanilang pananampalataya kay Jesus. They will profess the faith but do not possess the faith. In fact, dito po sa kanilang pagkakatawag sa ating Panginoon, yung pong pagtawag na Lord, Lord, yung pong 2 beses nila inulit, no? Yung po ay isang term of endearment. Ang ibig sabihin po noon, close sila sa Panginoon. O yun ang akala nila. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi na sila ay close sa akin ay membro ng aking pamilya, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Inulit niya po yung kaisipan na yon sa verse 24. Ang sabi niya doon, "Everyone then who hears these words of mine
And thus them will be like a wise man who built his house on the rock. Everyone who hears these words of mine, yung lahat ng kanyang itinuro, doon sa Sermon on the Mount at sa buong Gospel of Matthew, lahat ng kanyang mga salita, and everyone who hears these words of mine, and does them, yung pong importante, and does them. No? Hindi lang po alam ang salita ng Diyos, kundi sinusunod dito sa kanilang mga buhay, is like a wise man who built his house on the rock. Ang ating teksto sa araw na ito, maikli lang po, verses 19, 20, and 21 na Luke chapter 8. No? So malamang po, maikli lang ang sermon natin ngayong hapong ito. Itong teksto po na ito ay karugtong ng kanyang turo tungkol sa pusong tatanggap ng kanyang ebanghelyo. Kung wala po kayo dito nung last few communion Sundays namin, pinag-aralan natin yung parable of the soils. No? Nasa chapter 18 yon, nasa starting in verse 4 hanggang verse 15. Yung parable of the soils, mas sikat sa tawag na parable of the sower and the seed. Pero actually, ang punto ng parable ay yung mga iba't ibang klaseng lupa na dinadapuan ng binhi na sinasaboy ng isang farmer sa ancient Israel. At ang punto po nung parable na yon ay marami pong mga makaririnig ng ebanghelyo ng kaligtasan, pero yun lang pong puso na inihanda ng Panginoon, katulad ng isang mayamang lupa na inihahanda lamang ng Panginoon, yun lamang pong pusong iyon ang tatanggap ng ebanghelyo at magbibigay bunga dito. Sinundan po yon nung katuruan niya tungkol sa tamang pagtugon sa ilaw na dala ng ebanghelyo. No? Na ito ay dapat nating i-share sa iba, ito ay dapat nating ipamuhay sa ating mga buhay. At ito pong ating tekstong ito ay kasunod noon. Sapagkat dito, kanyang bibigyan diin yung sinabi niya sa verse 21. My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. Yung po sinabi niya sa Matthew 7:21, yung po sinabi niya sa Matthew 7:24, at sa ibang parte pa ng scripture. Bibigyan din niya yon na ang pusong tumanggap ng binhi ng ebanghelyo at ito'y namunga sa kanilang buhay, ang pusong ito, ang buhay na ito ay ilustrasyon ng kung sino ang makakapasok sa kanyang kaharian. Iyon ay yung mga taong who will hear the word of God and do it. Titingnan po natin yon sa mga talatang ito. Makikita natin dito sa maiksing salaysay na ito ng sinubok ng kanyang pamilya sa lupa na makialam sa kanyang gawain. Ipinakita niya kung sino ang tunay na pamilya niya. At ito ay ang mga makikinig at susunod sa kanyang salita. Ngayon, ito pong salaysay na ito ay nasa Matthew din, tsaka nasa Mark. So, babasahin ko po yung parallel verse sa Matthew tsaka sa Mark, maiksi lang naman, para makuha natin ang buong kwento. Sa Matthew chapter 12, 46 to 50, ang sabi dito, while he was still speaking to the people, dahil siya po ay nagtuturo, no? Behold, his mother and his brothers stood outside, asking to speak to him.
Siguro po maraming tao, siksikan, siya po ay nasa loob na loob ng bahay o loob ng lugar kung saan siya nagtuturo. Kaya his mother and his brother stood outside asking to speak to him. But he replied to the man who told him, so hindi po yung mga magulang, yung mga pamilya niya ang nagsabi sa kanya na, hoy, nandito kami sa labas. Pinasabi lang po, dahil siguro hindi sila talaga makapasok. Who is my mother and who are my brothers? And stretching out toward his disciples, he said, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Same thought. Pareho pong kaisipan. May konti lang pong mas maraming detalye dito sa Matthew chapter 12. Sa Mark chapter 3, meron din pong record nitong salaysay na ito. Pero meron siyang kaakibat na verse sa verses 20 and 21. Ang sabi sa Mark 3:20 and 21 ay ganito. Then he went home. So, nanggaling po siya ulit sa kanyang pagmiministeryo, pagtuturo, pagpapagaling, pagpapakain. Then he went home and the crowd gathered again. Sinusundan po siya palagi ng maraming tao so that they could not even eat. Sino yung they? Yung kanyang pamilya. Yung kanyang mga kasama. And when his family heard it, they went out to seize him. No? So balak nila ay gumawa ng isang, ang tawag natin dito ngayon, intervention. No? Balak nilang kunin si Jesus, for they were saying, he is out of his mind. Oh, meron dagdag na detalye sa Mark. No? Ang inaakala pala ng kanyang pamilya ay siya ay nasisiraan na ng bait dahil sa kanyang ginagawang ministeryo at sa kanyang itinuturo. Sa verses 31 to 35 na Mark chapter 3, mababasa din natin yung version ni Mark nung salaysay na ito. Ang sabi doon, and his mother and his brothers came, and standing outside, they sent to him and called him. So nagpasabi sila. And the crowd was sitting around him, and they said to him, your mother and your brothers are outside seeking you. No? So hindi po siguro to naiiba, halimbawa, doon sa siguro karanasan ng iba sa atin, no? Kayo'y nagtuturo sa isang classroom, tapos dumaan ng nanay at tatay nyo, no? Proud na proud siguro sila, o di kaya galit na galit, no? Kasi meron kang ginawa na mali, nakatayo sa labas ng classroom, ang sasabihin ng mga tinuturuan nyo, ay, sir, nandyan ang nanay at tatay nyo. So parang ganun po yung eksena. No? And he answered them, who are my mother and my brothers? And looking about at those who sat around him, yung mga nakikinig sa kanyang mga salita, sa kanyang pagtuturo, here are my mother and my brothers. Tinuturo niyang ganyan. For whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother. So dito sa mga salaysay na ito, ipinapakita ni Jesus na merong diferensya, no, yung kanyang pamilya sa lupa at yung kanyang pamilya sa langit. Yung kanyang earthly family at yung kanyang spiritual family. Siguro po yung iba sa inyo nakaranas ng ganito, na sa inyong earthly family, no, maaring baka kayo lang ang Kristiyano, no? Yung iba, ibang relihiyon. Pagka ganun po, kung minsan, parang kayo'y nahaapi sa loob ng inyong sariling pamilya, yung mga sarili ninyong kadugo, no? Ako po, hindi ko po naranasan yan. Hindi dahil mabait po ako. Pero dahil po ako ipinanganak sa isang pamilya na
puro Kristiyano na, no? O at least professing Christians, kumbaga, no? Pero lahat nga ng aking parents, tsaka mga kapatid, ay mananampalataya kay Jesus, kaya wala po akong ganitong pressure, no? Pero yung iba sa atin, hindi ganon ang sitwasyon. Makikita natin mamaya na si Jesus, kahit na siya ay merong earthly family, yung kanyang earthly family, karamihan sa kanila ay hindi naniniwala sa kanya. So datapwat, sila ay may distansya. So yung kanyang earthly family ay iba sa kanyang spiritual family. Sa kanyang spiritual family, parang sabi niya, ito ang talagang pamilya ko. Nakikinig sila sa aking mga katuruan, naniniwala sila sa katotohanang taglay ko mula sa Diyos, at sinusunod nila ang mga katuruan ito. Sila ang aking spiritual family. Mas malapit ako sa kanila. Yung iba sa inyo, ganun din ang katotohanan sa inyong buhay. Siguro marahil, meron kayong spiritual family dito sa GCF. Siguro meron kayong growth group, no? Na palagi kayong nagkikita, magkakasama kayong kumain. At dahil nga kayo ay nagkakaisa sa pananampalataya kay Jesus, sabay-sabay kayo nag-aaral ng Biblia, at kayo nagbabahagi na ng inyong mga dalahin sa buhay, sila marahil ay mas malapit sa inyo kisa sa inyong pamilya na kadugo. No? Hindi po lahat ganyan ang sitwasyon, pero meron pong iba sa atin na ganyan. Well, dito po sa case ng ating Panginoong na si Jesus, ganyan din po ang katotohanan ng kanyang hinarap, at nagbibigay siya ng magandang turo tungkol sa sino ang tunay niyang pamilya at paano ba sila lumalakad sa pananampalataya. So tingnan natin yung una, ang pamilya ni Jesus sa lupa, verses 19 and 20. Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach him because of the crowd. And he was told, your mother and your brothers are standing outside, desiring to see you. So alam na natin yung sitwasyon. Siya ay nagtuturo din at nangangaral. In fact, sa Luke, yung version niya, inilagay niya itong kwentong ito pagkatapos nung parable of the soils. Sa Matthew and Mark, itong kwentong ito ay nauna sa parable of the soils. Huwag po kayong maabala doon sa doon sa difference na yon, sapagkat pareho po ang konteksto, magkakalapit po sila sa kwento. So sabi niya, then his mothers and his brothers came to him. Mga kapatid, nakalahad dito ang katotohanan tungkol kay Mary at ang mga kapatid sa laman ni Jesus. No? Marahil po, merong ilan sa inyo ang nagmula siguro sa relihiyong Roman Catholic Church. No? At meron po akong sasabihin na katotohanan na baka pong maka-offend sa inyo. Kaya ako po'y nagpapasingtabi na. No? Ang aking pong pakay ay ibahagi ang katotohanan ayon sa banal na kasulatan. Wala po akong sama ng loob sa Roman Catholic Church. No? Ako po'y lumaking protestante, so wala po akong experience sa iglesyang yan. No? Ang aking misis, siya po ay lumaking Katoliko. No? Ang aking pong in-laws, lahat po sila ay Katoliko Romano. Ang kanilang family name, by the way, ay Romano. No? So, Katoliko na sila, Romano pa. No? Yan po ang talagang family name nila.
Pero meron po akong i-share sa inyo na baka po maka-offend sa iba. At kung ito po ay i-share nyo sa mga kaibigan nyo sa Roman Catholic Church, huwag nyo naman bibiglain. No? Dapat medyo dahan-dahan, bigla. No? Dapat ganun po yung pag-share nyo. Ito po ang una. Makikita natin dito na nagkaroon ng normal na pag-aasawa si Joseph at si Mary. No? Normal po ang kanilang marriage. Isang lalaki, isang babae, nagsama, nagtalik, nagkaroon ng mga anak. Sa Matthew chapter 1 verse 18. Pag binasa po natin yung verse na yun, ang sabi doon, "Now, the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child." Pag ang kwento po sinabi, before they came together, ang ibig po sabihin nun, ang implication po nun, they came together after. Meron pong after. Kung may before, merong after. At makikita natin sa ebidensya ng banal na kasulatan na sila po ay naging normal na mag-asawa, no? Sa Israel noong mga araw na iyon. Nagkaroon sila ng ibang anak, no? Nagkaroon sila ng ibang earthly children. Sa Matthew chapter 13 verse 55, nung si Jesus po ay nagtuturo sa kanyang hometown at namamangha yung kanyang mga kabarangay sa kanyang galing, ang wika nila, "Is not this the carpenter's son?" No? Hindi ba ito yung anak ni Joseph na karpintero? No? So siguro familiar sa kanila, baka meron pa siyang ginawang bangko sa bahay nila. O di kaya siya ay gumawa ng isang lamesa, no? Na kanilang gamit sa kanilang mga tahanan. "Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary?" By the way, yung pangalang Mary po ay very common nung panahon nila, no? Parang Juan de la Cruz, no? Sa atin. "Is not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? And are not all his sisters with us?" No? Sisters, more than one. So kung babasahin po natin sa ebidensya ng verse na ito, meron po siyang 4 na brothers. Si James, siya po ang sumulat ng letter ng Epistle of James. Siya po ang naging chairman ng Elders Council ng Jerusalem Church. Makikita po natin yan sa Acts 15. Meron din siyang kapatid na Judas o Jude. Yung pong pangalan na yon ay very common din nung panahon na yon. Si Jude po ang sumulat ng Epistle of Jude. So dalawa sa kanyang utol ay New Testament writers din. Pero nagkaroon sila ng mga anak sa kanilang pakikipagsama. Sa Mark chapter 6 verse 3, pareho din po ang sinasabi doon, "Is not this the carpenter?" The carpenter, siya mismo ay karpintero. "Is not this the carpenter?" Hindi the carpenter's son, kundi siya po ay karpintero din, sapagkat hindi naman po kakaiba noon na yung craft ng iyong ama ay iyong maging craft din, kasi yun ang ituturo ng tatay mo sa'yo. "Is not this the carpenter?" So karpintero po ang ating Panginoong Jesus. Meron po bang karpintero dito? No? Meron? Ay, wala. Sayang, no? Kasi pareho niyo po ang profession ng ating Panginoong Jesus. Karpintero po siya. The son of Mary and brother of James and Joseph and Judas and Simon. And are not his sisters here with us? And they took offense with him.
So, 4 na brothers, at least 2 sister. So, meron siyang at least 6 na earthly siblings. Yung pong word na ginamit dito, no? For brothers ay adelphos. Siya po ay literal brother, kapatid sa laman. No? Meron pong katuruan sa Roman Catholic Church na sila po ay pinsan, no? Pinsan ni Kristo Jesus. Pero iba po ang salita para sa pinsan. Sa Colossians chapter 4 verse 10, pinapakilala si Mark, the cousin of Barnabas. Yung pong salita for cousin, anepsios. Hindi po adelphos. Yung salita for sisters ay adelphas. Female version ng adelphos. Ang sabi naman ng iba, ito ay mga anak ni Joseph bago niya pinakasalan si Mary. Wala pong ebidensya sa scripture na si Joseph ay ganong kalaki ang tanda kay Mary. Ang nasa babasa natin, sila ay halos magkasing edad, pareho po silang teenager. At wala pong ebidensya na merong ibang asawa si Joseph. Pero yun po ang sinasabi ng ating predominant religion. Hindi ang mga kapatid sa laman. Kapatid yan o pinsan yan. Pero adelphos ang ginamit, hindi anepsios. Mga anak yan ni Joseph in a previous marriage. Pero wala pong evidence noon sa scripture. So nagkaroon sila ng ibang anak. Alam nyo, si Joseph at si Mary ay very devout Jews. Sila po yung remnant ng mga Hudyo na tunay na nananampalataya sa pangakong kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa kanyang bansa. At sila ay tapat na sumusunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Naging tapat sila sa pagpapamilya na inutos ng Diyos. Sa Genesis 1:28, sabi ng Panginoon, and God blessed them. Sino si them? Si Adam at si Eve. And God said to them, be fruitful and multiply. So yung pag-aasawa po at pagkakaroon ng maraming anak, no? Well, ng mga anak, no? Hindi naman kailangan marami, no? Pero kung marami po ang anak nyo, hindi po kasalanan yon. No? So, kami po ng misis ko, alam nyo, hindi kami magkaanak. Binigyan kami ng isang biological son lang, pero nag-adapt po kami ng 3. No, yung isa po, aming daughter ay namatay nung siya ay baby pa, kaya nag-adapt pa kami ng isa pang daughter. So napakalaking blessing po yung magkaroon ng anak na nagmumula sa inyong pagmamahalan ng inyong asawa. Hindi po yun unholy. Si Mary po is not a lesser Christian dahil siya ay nag-asawa at nagkaroon ng ibang anak. So nakalahad dito yung katotohanan yun. Anong ginagawa nila? Tinangka nila na iligtas ang ating Panginoon, na inakala nila na mali ang ginagawa at parang ipinapasok sila ang kanilang pamilya o ang kanyang sarili sa malaking kahihiyan. Binasa po natin kanina yun sa Mark chapter 3. Alam nyo, alam natin na tunay ang pananampalataya ni Mary kay Jesus. Sapagkat sa kanyang Magnificat, sa Luke chapter 1 verse 47, kanya pong inawit, and my spirit rejoices in God, my Savior. Alam po niya na siya ay makasalanan, talus po niya na kailangan niya ng isang tagapagligtas, at ang kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan ay ang tagapagligtas na iyon. Malinaw po yon sa sinabi niya. So kung susunod lang tayo sa sinabi ni Maria sa Biblia,
hindi po natin siya akalain na parang Diyos na dapat sambahin. Nananampalataya si Mary kay Jesus. Pero siguro, sa paglaki ni Jesus, kasi anak niya di ba? So, nakita niya siguro, ang bait naman itong batang ito. Madalas siguro, sinasabi niya kay James, tsaka kay Joseph, tsaka kay Simon, tsaka kay Judas, bakit hindi kayo tumulad sa inyong kuya? No? Puro kayo pasaway. Gayahin niyo yung inyong kuya. Palaging sumusunod. Sapagkat natitiyak ko po na siya ay masunuring anak. No? Kaya po siguro, tunay din na walang ganitong pananalig ang kanyang mga kapatid sa kanya. Siguro merong tension, no? Siguro si Jesus talagang mabait, at dahil siya'y mabait, alam mo, pag may mabait kang kapatid, nagmumukha kang demonyo no? Meron po akong ganyang kapatid no? Yung kuya ko, mabait palaging sumusunod, palaging, umuwi na tayo, gabi na. No? Palaging ganun. Ako naman yung ano ngayon? No? Nag-enjoy pa tayo, muna tayo umuwi. No? Parang, huwag tayong iinom. Bawal yan. Sabi ko, ano ngayon? Masarap ang beer pag malamig. No? So siya yung mabait siya, no? Wala siyang bisyo. Ako po ang puro may bisyo. Kaya siya, mukha siyang anghel. Ako, mukha akong demonyo. Siguro po, yung mga kapatid ni Jesus, ganito ang nararamdaman sa kanya. Iniisip nila, wala namang pagkakaiba itong aming kapatid sa amin. Bakit dapat namin siyang sundin? Kaya sa John chapter 7 verse 5, sabi doon, siya po ay papunta sa templo dahil meron pong Feast of Booths. Yung Feast of the Tabernacles, no? Kung saan ay naalala ng Israel ang kanilang journey sa wilderness, kung saan sila ay tumira sa mga tent. Sabi dito, now the Jews' Feast of Booths was at hand. So his brother said to him, "Leave here and go to Judea, that your disciples also may see the works you are doing." So parang sarcastic, no? Lumarga ka, no? Magpakita ka sa kanila, no? Para sumikat ka, no? Parang ganun ang tone. For no one works in secret if he seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. Sarcastic talaga. Siguro si James yung nagsasalita. Tapos sabi sa verse 5, for not even his brothers believed in him. Alam ni Jesus ang kanilang pakay at puso. Alam nila na sila siguro ay nag-aalala sa kanya. Dahil, una sa lahat, siya po ang panganay sa pamilya, siya ang nag-take over ng responsibilidad na alagaan ang kanilang ina at manguna sa kanilang pamamahay sa pamamagitan ng pagiging karpintero. Pero dahil sa kanyang ministeryo, napapabayaan niya na siguro yung carpenter's bench, yung kanilang workshop. Siguro bumaba na ang kita nila, so kailangan mag-sideline ni James, kailangan mag-racket ni Joseph, kailangan humarang si Simon, kailangan humanap ng hanap buhay si Judas. So lahat sila apektado. Si Mary naman, worried siya dahil siguro nakikita niya na pagod ang kanyang anak. No? Kung meron po sa inyo na may anak na pastor, no? Mauunawaan niya po ito. Pagka pagod na, kailangan pa rin mag-aral, kailangan pa rin kumilos, kailangan pa rin gumawa, dumalaw sa ospital, manguna ng memorial, maglibing. Kuminsan, naawa ang ina at ganon din si Mary. So marahil ganon ang kanilang pakay, ganon ang laman ng kanilang puso. O di kaya, kinakabahan sila dahil nag-a-attract na ng attention si Jesus
Sila ay nasa Capernaum nitong nangyari ito. Pero yung mga Hudyo, mga Jewish leaders na nasa Judea, sa Jerusalem, ay naririnig na nila ang tinuturo at sinasabi ng propeta na ito. Tinatawag siyang propeta ng mga tao. Tinatawag siya na, hindi kaya't ito ang hinihintay natin na Mesiyas? Makikita po natin yun sa John chapter 7, nagtatalo na po ang mga tao. Hindi kaya't siya ang Mesiyas? Eh, siyempre, yung mga religious leaders, mawawala sila ng poder, mawawalan sila ng kapangyarihan. No? Yung lahat ng kanilang mga project na sila ay contractor, no? Baka mawala lahat sa kanila. Baka yung mga Rolls Royce nila at mga Bentley ay mabawi, mawala. Sapagkat alam nyo, meron po talagang racket ang mga Jewish religious leaders nung panahon na yon. Sila ang nagbebenta ng mga hayop na inaalay sa templo. At dahil madalas yung mga taong nagbabiyahe ay wala nang dalang hayop na pang-alay, nagbebenta po sila sa templo at binebenta po nila na meron ng added tariff, no? Para silang si Donald Trump. Dinadagdagan na nila ng taripa, ng premium. So siguro yung isang lamb ay magkukos na doble at doon po sila kumikita. So takot ang mga religious leaders sa kanya. Alam ng mga kapatid ni Jesus na alam na booking na siya, alam na siya ay tinatawag niya ang sarili niya na Mesiyas, at marahil sila ay concerned na siya ay mapahamak. Napahamak na nga po. Yung kanilang worst fears ay nagkatotoo, siya po ay hinuli, siya po ay nilitis, siya po ay ginulpe, siya po ay pinako sa krus. Yung po ang kanilang greatest fear. Kaya inaawat nila, nililigtas nila ang kanilang kapatid. Kasi parang nasisiraan na ng bait. Kuminsan mga kapatid, kung kayo po ang Kristiyano lang sa inyong pamamahay, yung baka yung mga magulang nyo, mga kapatid nyo, ang iniisip, buo pa kaya ang sentido komon nitong anak namin na ito? Tuwid pa kaya siya mag-isip? Para siyang nasisiraan ng bait. Naniniwala siya sa isang Panginoon na hindi nakikita, sa isang relihiyon na pananampalataya lamang ang inaasahan. Para siyang nasisiraan ng bait. Ganun po ang nararamdaman ng mga kapatid ni Jesus at siguro dahil sa impluwensya nila ng kanyang ina. Alam ni Jesus ang kanilang pakay at puso, ngunit hindi siya magkukulang halimbawa sa kanyang pagtingin kay Mary. Sa John 19:26, habang siya'y nakabayubay sa krus, ang sabi niya, when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved, si John po yun, standing nearby, he said to his mother, "Woman," hindi po yung disrespectful na salita. Isang maraming respeto, parang ginang. Ginang. Woman. Pero sa kanyang pagsabi nung paggamit ng ganong salita, kanyang ipinapakita na nag-iiba na ang relationship niya sa kanyang earthly mother. Kahit dito sa episode na ito, yun ang pinapakita niya, na yes, kadugo ko kayo, yes, nanay kita, pero nagkakaiba na ang ating relationship. Sabi niya, "Woman, behold your son." Sabi niya dun sa kanyang disipulo, si John, "Behold your mother." So anong ginawa ni Jesus? Itinagubili niya ang kanyang ina sa kanyang best friend na si John. Bakit hindi sa mga kapatid niya? Hindi nga naniniwala sa kanya. So hindi niya inisip sigurong iwanan sa kanila dahil nga kahit kapatid niya, si James, si Joseph, si Simon, si Judas, mas malapit sa kanya si John, kanyang spiritual brother,
kisa doon sa kanyang physical brothers. Nung panahon na yon, hindi pa sila naniniwala kay Jesus. Pero huwag kayo, ito, pagdating sa Acts 1:14, sila ay nasa upper room, nananalangin po silang lahat sa pagdating ng Espiritu Santo. Dahil yung pinangako ni Jesus, and you will receive power, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, to the ends of the earth. So hinihintay nila ang paglakip sa kanila ng Diwang Banal. Sila'y nananalangin. Nananalangin din sila ng kapalit ni Judas. So sino sila na nananalangin? All these, with one accord, were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary, the mother of Jesus, hindi the mother of God, the mother of Jesus, kanyang earthly name, and his brothers. Actually, yung paggamit ng word doon, Adelphias, and his brothers and sisters. Abuo na ang pamilya, mga kapatid, sa upper room. Sapagkat nakita nila sa pamamagitan ng kanilang mga mata na buhay ang kanilang kapatid, na nakita nilang ipinako sa krus, na nalagutan ng hininga, nilibing, at nabuhay na maguli. Dahil doon, silang lahat ay naging mananampalataya. Pero nung panahon na itong nangyari itong episode na ito sa Capernaum, hindi po sila naniniwala kay Jesus. Sila po ay pamilya niya sa lupa. Hiwalay, may distansya. Kahit po si Mary, sa John chapter 2, sila ay nasa Cana. Sabi ni Mary sa kanila, sa kay Jesus, they have run out of wine. So siguro sanay na sanay siya na yung panganay niya ay resourceful. Siya ang gagawa ng parahan. Ako, medyo sumabit itong pamilyang ito. Siguro kamag-anak pa nila. No? So sabi niya, "Huy, Jesus, wala na silang alak." No? Sagot ni Jesus, "Woman, what do I have to do with that? It is not yet my time." Tinawag niyang woman ang kanyang ina. Hindi po disrespectful yun. Yung po ay isang term of endearment, pero malinaw kay Mary na hindi niya pwedeng utusan ang kanyang anak sa lahat ng bagay. Naghihiwalay na ang kanilang kaugnayan. Nagiging iba na ang kanilang pagiging magkapamilya. So yun ang kanyang pamilya sa lupa. Tingnan natin ang kanyang pamilya sa langit. Verse 21. But he answered them, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it." Sino itong tinutukoy niya na those? Those who hear the word of God. Siguro pareho yun ng mga those na nasa verse 15. Sa verse 15, sabi doon, "And as for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bear fruit with patience." So sila yung mga good soil na nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito at namumunga sa kanilang buhay espiritual. Ang sa Galatians 5:22-23, inilalahad doon ni Apostol Pablo ang fruit of the Spirit. But the fruit of the Spirit, singular po yon, isang fruit lang, pero maraming aspeto yung fruit na yon, maraming lasa, maraming kulay yung fruit na yon. Pero isang fruit lang po yon, nalalabas sa ating buhay, ito ang bunga ng Espiritu sa ating buhay. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Sabi niya sa John 15:5, sa Last Supper discourse niya, "I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him,
He it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Later on, sa verse 7, sabi niya, if you abide in me and my words abide in you. So kung sino man ang nakikinig sa kanyang salita at sumusunod dito, yun po ang kanyang pamilya. Sila yung mga good soil na nakikinig, sumusunod, at dahil doon, sila ay namunga. Lilinawin ko lang ulit mga kapatid, alam naman natin to sa ating series sa Galatians, na ang kaligtasan po ay hindi dahil sa tayo ay nakinig at masugid na sumunod. No? Kasi alam nyo, kung tayo ay hindi tunay na mananampalataya, kahit yung pakikinig, hindi po natin kayang gawin. Ang sabi ng 1 Corinthians 2:14, and the natural man does not perceive the things of the Spirit because they are spiritually discerned. Ang sabi ng 2 Corinthians 4:4, and the prince of the power of the air has blinded the minds of those who are perishing. So wala po tayong kakayanan bago tayo iligtas ni Jesus na makinig at sumunod. Ang pagsunod po ay bunga, hindi sanhi ng ating kaligtasan. Ang tunay na niligtas ni Jesus ay mamumunga ng pagsunod sa kanyang salita. Ito ang mga naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ngunit ang pananampalatayang iyan ay nagbubunga ng tapat na pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Martin Luther, we are justified by faith alone, but that faith is not alone. Kasama po doon ang pagsunod. Bunga po noon ang pagsunod. Sabi sa James chapter 1 verses 21 to 22, therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. Supernatural po yung nangyayari sa puso natin when we receive the implanted word. Kung paano po hindi kayang pakialaman ng isang farmer ang pagtanim niya ng binhi at ang pamumunga nito sa loob ng lupa, ganun din po wala po tayong kapangyarihan na gawa ng paraan ang pagtanggap ng implanted word at ang pamumunga nito sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. Siya lang po ang gumagawa nun. Ang tawag po natin doon, being born again. Tapos ang sabi ni James, ito po yung kanyang kapatid. No? But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Be doers of the word, not hearers only. Kasi kung kayo ay hearer lang, ang sabi ni James, wala kayong niloloko kundi kayo rin. Sabi sa John 15:14, you are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants. You are my friends if you do what I command you. If you love me, you obey my commandments. Sabi ni Kristo Jesus. Isang tanda ng pagiging tunay na ligtas ay nasa 1 John chapter 2 verse 3. And by this we know that we have come to know Him. No? Ang ayaw natin, yung hindi natin kilala talaga si Jesus. We know about Him, but we don't know Him. Anong tanda, Pastor? That I know Him and that He knows me. If we keep His commandments. Yung power to obey ay binigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Holy Spirit.
ang pamilya ng Diyos sa langit, ni Kristo Jesus sa langit, sila ang nagtayo ng kanilang buhay sa tamang pundasyon at hindi mapapahamak kailanman. Pinasa po natin ang isang bahagi nun kanina sa ating pag-uumpisa, Matthew 7. Sa verse 24, everyone then who hears these words of mine and does them, so hears and does. Hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Ang pundasyon po natin, mga mananampalataya, ay si Kristo Jesus. He is the rock. At kung tayo ay makikinig sa kanyang salita at susunod sa ating mapapakinggan, ito po ay tanda, marka, bunga ng isang tunay na nakapagliligtas na pananampalataya. Yan po ang tunay na assurance of salvation. Kapag nakikita natin yung fruit of the Spirit sa ating buhay. Alam nyo, kahit na ipilit nyo, hindi nyo pwedeng pilitin lumabas ang fruit of the Spirit sa inyong buhay. Love, joy, peace, patience. Patience lang po, talo na po ako eh. No? Patience. Wala po akong patience eh. Pag pinindot ko po yung elevator, paakyat, hihintayin ko ng 3 seconds. Pipindutin ko ulit. Baka sakaling bumilis. Marami po sa atin ganon, di ba? Impatient. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness. O yun na lang huli, self-control. Meron po ba sa aking pangangatawan na ebidensya ng self-control? Wala po, di ba? Kaya po ako ganito kalaki. No? Dahil wala nga po akong self-control. At yung iba sa atin, walang self-control sa ibang bagay. No? Baka kayo, wala kayong self-control sa pag-i-scroll. Maya't-maya na lang, ganyan ang buhay nyo, ganyan. Nag-i-scroll. Aba, teka muna, selfie. No? Makakarating ka sa iyong paroroonan. Uy, bagong lugar ito, selfie ulit. No? Baka po yung inyong self-control ay doon. Kahit na anong pilit natin, mga kapatid, hindi natin pwedeng pilitin ilabas ang fruit of the Holy Spirit. Sapagkat yan po ay fruit of the Holy Spirit. Hindi po ng ating sariling gawa. Kaya po mga kapatid, ang pinakamahalagang tanong na kailangan nating sagutin sa buhay na ito ay ito. Tayo ba ay bahagi na ng pamilya ng ating Panginoon sa langit? Tayo ba ay kasama dun sa good soil na tumanggap ng kanyang ebanghelyo, nakilala ang ating pagiging bankrupt sa ating spiritual na buhay at tumawag, humingi sa kanya ng kanyang habag at awa? Tayo ba ay tumigil na sa ating pag-asa sa sarili nating kabutihan, sa sarili nating relihiyon, sa sarili nating mabubuting gawa upang tayo ay maligtas? Baka po kayo'y umaasa na ako'y laking GCF. No? Pastor, dito na po ako lumaki. No? Malamang dito po ako ililibing. Kung hindi ka tunay na mananampalataya, baka hanggang dito ka na lang. No? Hindi po nakapagliligtas ang pagiging miyembro ng GCF. Yung pag-attend ng growth group, pag-attend ng Bible study, pag-attend ng worship service,
Baka iniisip ng iba sa inyo, mag-a-attend ako ngayon, magbabawas ako ng aking kasalanan. Traditional po na kaisipan natin yan. Pero hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Kayo ba ay bahagi na ng pamilya ng ating Panginoon sa langit? Nananampalataya na ba tayo kay Jesus para sa ating kaligtasan? Kay Jesus lamang at wala nang iba. Ang ating bang mga buhay ay namumunga ng tapat ng pakikinig at pagsunod sa kanyang salita? Mahirap po kasi sumunod. Hindi po ba? No? Ewan ko sa inyo, dahil ako po'y lumaking pasaway. No? Parang allergic po ako sumunod sa aking magulang. Parang ikamamatay ko yung sumunod sa aking mga magulang, sa aking tatay. Laking sakit ng ulo po ako ng aking ama. Pero naging pastor po ako. Dahil sa kahabagan ng ating Panginoon. So mga kapatid, huwag po tayong aasa sa kahit na anong kakayanan natin, na akala natin tayo meron, kundi umasa tayo lamang sa kaligtasan na alok at dala ng ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang kagandang loob at pag-ibig ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, at ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.